Magandang araw sa inyong lahat. Naitanong niyo na ba sa sarili ninyo, makaturungan ba talaga na ang isang OFW na illegal na natanggal sa trabaho, limitado lang ang sahod na pwedeng makuha. Lalo na kung ikukumpara sa local worker o kahit sa kapwa OFW na mas maikli yung kontrata. Ito yung ating susuriin ngayon, isang napaka-importanting desisyon ng Korte Suprema. Oo, mahalaga to. Tatalakayin natin yung kaso ni Antonio M. Serrano laban sa Gallant Maritime Services Inc. at Marlow Navigation Co. Inc. Alam niyo ba, GR number 167614 ito na lumabas noong pang March 24, 2009. Medyo matagal na pero grabe, relevant pa rin. Tama ka dyan. Kasi ang pinag-ugatan talaga nito, isang provision sa batas natin para sa mga OFW, yung Republic Act 8042 or yung Migrant Workers Act. Yung Section 10 yan, di ba? Oo, Section 10. Ang sabi kasi doon, kapag ang OFW illegally dismissed, makukuha niya yung sahod para sa natitirang panahon ng kontrata niya. Pero may o kaya. Yun yung catch. Yun nga. O kaya, katumbas lang ng 3 buwang sahod para sa bawat taon ng natitirang kontrata. Tapos, ang masakit, alinman ang mas mababa, whichever is less. Whichever is less. Yun yung naging issue talaga. Okay, sige. Sino ba itong si Antonio Serrano? Ano ba yung nangyari sa kanya? Si Mr. Serrano, bale, chief officer siya. May kontrata siya, 12 months, simula March 19, 1998. Ang problema, bago pa man siya umalis, parang napilitan siyang tanggapin yung posisyong second officer. Mas mababa yun. Oo, mas mababa. Siyempre, mas mababa rin ang sahod. Imbes na US 1,400, naging US 1,000 lang daw. Pero may pangako naman na ibabalik siya bilang chief officer pagdating ng April. Okay, may pangako naman pala. Pero natupad ba to? Ayun na nga hindi natupad. So dahil doon, napilitan siyang umuwi mga May 26, 1998, wala pa siyang halos 3 buwan doon. Grabe, ang haba pa nung kontrata niya, di ba? Mga 10 buwan pa halos yung natitira? Oo, mahigit 9 na buwan pa. Kaya nagsampa siya ng kaso. Ang tawag dyan, constructive dismissal. Constructive dismissal? Yung parang hindi ka naman sinabing tanggal pero ginipit ka para umalis. Tama. So, nung una, sa labor arbiter LA, nanalo siya. Sabi ng LA, illegal nga yung dismissal. Pero ang binigay sa kanya, yung 3-month salary lang. Sinunod yung batas na RA 8042 noon. Oh, sinunod yung batas. Nakabase pa sa buong sahod yun, kasama overtime at leave pay. Pero hindi dyan natapos, umakyat pa. Oo, umapel. Umakyat sa NLRC, National Labor Relations Commission. Kinatigan ng NLRC yung illegal dismissal, pero binago nila yung computation. Anong binago? Ginawa nilang basehan yung basic salary lang. Yung US 1,400, tinanggal yung overtime and leave pay sa computation ng 3 months. So, mas bumaba pa yung nakuha niya. Naku. Tapos, mabot pa ng Court of Appeals? Oo, kinatigan din ng CA yung decision ng NLRC. At medyo umiwas yung CA na pag-usapan yung constitutionality ng batas. Kahit na in-raise na ni Serrano yung issue na yon. So, LANRCCA, hanggang sa wakas, Korte Suprema na talaga, ano yung naging pinakatanong dito? Yung pinakasentro ng usapin? Ang fundamental question talaga, labag ba sa saligang batas yung provision sa Section 10 ng RA 8042? Yung naglilimita sa 3 buwan na sahod lang, lalo na para sa mga OFW na mahaba pa yung kontrata tulad ni Serrano. Kasi nga parang unfair kumpara sa iba, 'di ba? Yung local workers o yung OFW na 1 taon pababa na lang, yung natitira buo nilang makukuha. Eksakto. Lumilikha ba ito ng hindi pantay na trato? Yun ang tanong. Okay, at ano na ang hatol ng kataas-taasang hukuman, ito na. Ayun na nga, naging very clear ang Korte Suprema. Ideklara nilang yung mga salitang or for 3 months for every year of the unexpired term, whichever is less. Yung or for 3 months for every year of the unexpired term Yes. ay labag sa saligang batas. Unconstitutional. Unconstitutional. Tinanggal nila yung part na yon. Wow! Malaking bagay yan. Pero bakit? Ano yung mga dahilan ng korte? Una, sabi ng korte, lumalabag daw ito sa Equal Protection Clause.
yung prinsipyo ng pantay na proteksyon sa batas. Bakit daw hindi pantay? Kasi parang nagkakaroon ng diskriminasyon. Sabi ng korte, ano ba yung substantial distinction o yung malaking pagkakaiba sa pagitan ng OFW na mahaba pa ang kontrata at yung OFW na maikli na lang o yung local worker para tratuhin sila ng iba? Okay naman, pareho lang naman silang illegally dismissed, di ba? Oo. Walang nakitang sapat na basehan ng korte para sa magkaibang trato. At dahil OFWs ang pinag-uusapan na special sector na dapat protektahan ng Constitution, mas mahigpit yung naging scrutiny yung pagsusuri ng korte. Okay, equal protection, ano pa? Pangalawa, lumalabag din daw ito sa substantive due process, yung karapatan sa angkop na proseso ng batas. Paano naman yun? Yung sahod kasi na dapat matatanggap mo, parte yan ng property mo under the Constitution. So yung paglimita o pagbawas dun ng walang sapat na dahilan, parang inaagawan ka ng ari-arian ng hindi makatarungan. Ah, okay. So property right pala yung future wages na yun? Oo. At yung sinasabing dahilan na para daw makatulong sa mga recruitment agencies, hindi raw yung sapat na compelling state interest para isakripisyo yung karapatan ng OFW. Mas matimbang yung karapatan ng manggagawa. Malinaw. Pero may nilinaw din sila tungkol sa ibang constitutional principles, di ba? Yung non-impairment and police power. Oo. Nilinaw ng korte na hindi ito labag sa non-impairment clause. Kasi yung batas, yung RA 842, nauna pa 1995 kaysa sa kontrata ni Serrano, 1998. So hindi nasira yung kontrata dahil may batas na nung pumasok siya. Tama. At yung paggawa ng batas na yun, exercise daw yun ng police power ng Estado, yung kapangyarihan ng gobyerno na gumawa ng batas para sa public welfare. Pero siyempre, hindi absolute ang police power. Kailangan pa ring sumunod sa ibang provision ng Constitution tulad ng equal protection at due process. Eksakto, kailangan balansehin. Okay, so dahil unconstitutional yung limitation, ano na ang final na utos ng korte para kay Serrano? Ayon, ipinag-utusan ng bayaran si Serrano ng sahod niya para sa buong natitirang panahon ng kontrata niya, yung 9 na buwan at 23 araw. Buo talaga. Walang limit na 3 months. Oo, buong matatanggap niya dapat. Ang ginamit na basehan, yung basic salary niyang US 1,400 pesos kada buwan. Yung overtime at leave pay, hindi kasama, maliban kung mapapatunayan niyang pinagtrabahuhan niya talaga yun. Napakalinaw ng desisyon at napakahalaga para sa ating mga OFW. Kung ibubuod natin, ang mga key takeaways o doktrina dito ay una, Yung equal protection, hindi pwedeng basta-basta magtangi ang batas sa mga taong pareho naman ang sitwasyon, lalo na kung OFW na special ang protection under the Constitution. pangalawa, yung substantive due process. Ang karapatan sa kikitain ay parang ari-arian din. Hindi pwedeng limitahan ng gobyerno ng walang mabigat at makatuwirang dahilan. Pangatlo, yung non-impairment clause. Bagamat may bisa ang police power, hindi pwedeng basta sirain ang kontrata, lalo na kung nauna yung kontrata sa batas na hindi naman applicable dito. At pang-apat, yung police power. May kapangyarihan ang Estado, pero may hangganan nito, lalo na pagdating sa fundamental rights. Yun nga, ang mga prinsipyong yan ang nagbigay daan sa mas makatarungang trato kay Serrano at sa iba pang OFW na posibleng mapunta sa ganong sitwasyon. Pero ang tanong nga, at ito siguro ang magandang pag-isipan nating lahat lalo na ng ating mga tagapakinig. Matapos ang Serrano decision, sa tingin ninyo, sapat na ba talaga ang mga batas at sistema natin ngayon para maprotektahan ng husto ang ating mga OFW laban sa illegal dismissal? Ano po ang masasabi ninyo? Mahalaga ang inyong opinyon? Paki-share na lang sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo at nakatulong ang talakayang ito, pa-favorite na rin po. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagsusuri, mag-subscribe na kayo sa The Deep Dive. Hanggang sa muli nating pagtalakay.